Kumusta? Ready na ba kayo para sa isang bagong Korean lesson? Perfect! Kung oo, para sa inyo to. Okay, so for today, aalamin natin kung paano ba sabihin sa Korean yung mga bagay-bagay at lugar. Specifically, mga gamit sa bahay at paano natin sasabihin kung nasaan sila. Exciting, di ba? Tara, simulan na natin. So, ang title ng lesson natin for today in Korean ay Wichiwa Jangso. Pakinggan nyo mabuti Wichiwa Jangso. Isa pa, Wichiwa Jangso. Very good. At ang ibig sabihin niyan sa Filipino ay mga lokasyon at lugar. Okay, so paano ba nating sisimulan to? Well, di ba para makapag-describe tayo ng isang lugar, kailangan muna nating alamin yung mga pangalan ng mga bagay na nandoon. Tama? So, unahin natin yung mga common na gamit sa bahay. Okay, first item. Ano to? Isang kama or bed. Sa Korean, ang tawag dyan ay chimde. Pakinggan nyo at ulitin chimde. Chimde. One more time. Chimde. Sunod naman, itong desk. Sa Korean, ito ay cheksang. Sabayan nyo ko. Cheksang. Again, cheksang. Last one, cheksang. Galing! Eto, pamilyar sa lahat, telebisyon. Sa Korean, medyo hawig din. Pakinggan nyo, television. Sabihin nyo nga, television. Very good. Last one, television. Okay, ngayon, tingnan natin itong buong listahan. Babasahin ko yung Korean word ng 3 beses, tapos yung meaning niya sa Filipino. Ready? Unahin natin ang bed. Ang Korean niyan ay chimde, chimde, chimde. Next, desk naman. Ito ay cheksang, cheksang, cheksang. Para sa chair, ito ay 의자, 의자, 의자. Ang sofa, halos pareho lang. Sofa, sofa, sofa. Ang television, yung kanina. Television, television, television. Sunod, refrigerator. Pakinggan mabuti. 냉장고, 냉장고, 냉장고. Para naman sa air conditioner, 에어컨, 에어컨, 에어컨. At panghuli, ang closet ay 옷장, 옷장, 옷장. Galing! Feel free to pause this part kung gusto nyong i-practice pa Alright, so ngayon na may mga basic words na tayo, alamin naman natin yung grammar. Paano ba natin sasabihin na mayroon o meron ng isang bagay or wala? Okay? Ito yung first grammar rule natin. Okay, so napakasimple lang nito. Pag gusto mong sabihin na meron or there is, ang gagamitin mo ay 있어요. At kapag wala naman or there is not, ang sasabihin mo ay 없어요. Sobrang importante nito sa daily conversations, so tandaan nyo to So baka napansin nyo may i at ga, 'di ba? Paano malalaman kung alin ang gagamitin? Madali lang to, promise. Titingnan nyo lang yung huling letter ng noun, okay? Kung ang word ay natatapos sa consonant, yung may bachim, sabi nga nila, gagamit tayo ng i. For example, yung cheksang. Diba? Ng ang dulo niyan. So, magiging 책상이 있어요. Gets? Pero kung nagtatapos naman sa vowel, like sofa, gagamitin natin ay ga. So, magiging sofa가 있어요. See? Madali lang, diba? Okay, practice na natin sa mga sentences. Babasahin ko bawat isa ng 3 beses sabayan niyo ko. First one, 책상이 있어요. 책상이 있어요. 책상이 있어요. Okay, next. 의자가 있어요. 의자가 있어요. 의자가 있어요. Good. Ngayon, try naman natin yung wala or 없어요. 텔레비전이 없어요. 텔레비전이 없어요. 텔레비전이 없어요. And last one. 냉장고가 없어요. 냉장고가 없어요. 냉장고가 없어요. Ayan, galing! Alright, practice time. Let's apply what we just learned. Tingnan yung maigi itong picture ng kwarto. Handa na ba kayo sa tanong ko? Okay, here's the question. Pakinggan nyo 에어컨이 있어요? Ulit. 에어컨이 있어요? One last time. 에어컨이 있어요? So, tingin kayo sa picture. Ano kaya ang sagot? Meron o wala? Kung ang sagot nyo ay oo or meron, tama kayo. Ang isasagot natin ay, 네, 에어컨이 있어요. Let's say it together 3 times.
네, 에어컨이 있어요. 네, 에어컨이 있어요. 네, 에어컨이 있어요. Galing! Okay, so, ayan, marunong na tayong mag-usap tungkol sa mga bagay. Ang next step, syempre, pag-usapan naman natin yung mga lugar kung saan natin yung mga bagay na yun makikita. Okay, isa-isahin natin itong mga lugar. Same drill, babasahin ko yung Korean word ng 3 beses. Let's go! Para sa workplace or company, 회사, 회사, 회사. Restaurant naman ay 식당, 식당, 식당. House ay 집, 집, 집. Room ay 방, 방, 방. Ang pharmacy, 약국, 약국, 약국. Yung paborito nating puntahan, convenience store, 편의점, 편의점, 편의점. At last, living room ay 거실, 거실, 거실. Perfect! Okay, for our last grammar point for today, ready na ba kayo? Paano naman natin sasabihin na ang isang bagay ay nasa isang specific na lugar? Dito na papasok yung tinatawag na location particle, e. Super dali lang gamitin ng e. Ang gagawin niya lang, ididikit niyo siya sa dulo ng word for the place. Yun lang. At ang good news, hindi siya nagbabago. Kahit consonant or vowel pa yung dulo ng word, e pa rin. Halimbawa, yung house ay cheap. Pag sinabi mong sa bahay, magiging chibe. Yung room ay pang, so sa kwarto ay pange. See? Easy lang, di ba? Okay, this is it. Pagsasamahin na natin lahat ng natutunan natin ngayon, let's make full sentences. Babasahin ko to ng 3 beses ha. Ulitin nyo rin. Let's start. 집에 텔레비전이 있어요. 집에 텔레비전이 있어요. 집에 텔레비전이 있어요. Next. 방에 침대가 있어요. 방에 침대가 있어요. 방에 침대가 있어요. Ngayon, yung may 없어요 naman, 회사에 식당이 없어요. 회사에 식당이 없어요. 회사에 식당이 없어요. At ang huli, 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. 거실에 소파가 있어요. Wow! Nakakabuo na kayo ng complete sentences! Ang galing! Ang galing nyo, grabe. So, para mas tumatak sa isip natin lahat yan, let's have a quick final review, okay? Okay, so para sa ating final review, i-recap natin. Para sa mga bagay, ang natutunan natin ay 침대, 책상, 의자, sopa, television, 냉장고. Para naman sa mga lugar, ito yung 회사, 식당, 집, 방, 약국, 편의점. At yung 3 grammar patterns na super useful, una, noun, ka, 있어요. Pangalawa, noun, ka, 없어요. At ang pangatlo, place, noun, ka, 있어요. Okay, isa pa. Dahan-dahan para mas matandaan natin. Ulitin natin lahat. Ang mga salita para sa bagay, 침대, 책상, 의자, sopa, television, 냉장고. Ang mga salita para sa lugar, 회사, 식당, 집, 방, 약국, 편의점. At ang ating patterns, noun, ka, 있어요. Noun, ka, 없어요. At place, noun, ka, 있어요. Ang galing nyo talaga! 다음에 또 만나요.